Good morning. Hindi ko na kayo nabalikan kahapon. Sobrang pagod na din ako. Medyo after nung yung pagpunta natin sa Sacred Heart of Jesus Cathedral, talagang mabilisan lang din. However, babalik naman tayo dito sa Tashkent. No? Na ngayon, today, punta tayo sa Bukhara. So, it's another city ng Uzbekistan and it's part of the legendary Silk Road. Yes, so samahan niyo ako. Mag-check out na muna ako. Guys, nandito na tayo sa railway station ng Tashkent. Daming tao. Tama nga yung nasa online na at least 30 minutes to 1 hour dapat nandito ka na. So may pila. There. Tignan natin, pasok na ba tayo? Ipasok na. Hey guys, lumipat ulit ako dito sa loob na. Currently 8:20 AM. Maya lalabas na. Mamaya aga-aga ko dito tapos iwanan din naman pala. So yun lang naman muna guys. Pakita ko lang sa inyo yung itong waiting area. So, guys, buti na lang no. Punta tayo ng medyo maaga-aga. Kasi akala ko dito tayo. Diyan. So, meron pa palang isa. Ito yung relays na isa. So, pinakita ko yung ticket mo, sabi, go down, counter number 3. So, may daan na pa. So, haba ng mga tren nila. Galing. So, 10. Guys, welcome to Bukhara. Dumating na tayo sa Bukhara, guys. 6 hours na travel kaya ko. Dumating na tayo sa Bukhara, guys. Ngayon, saan na tayo pupunta? Punta tayo sa sinakyan namin ngayon. Haba ng trip, grabe. Galing naman ang railway din nila. Yan ang spelling ng Bukhara. Buksor. Guys, may nakatabi ako sa upuan, sa thread. Nakatabi ako. Sabi ang bata pa niya, 19 years old. Tapos, uwi daw siya ng Bukhara. Nag-aaral daw siya sa Tashkent. Tutuwa daw siya na bakasyon na nila. Saan ang exit nito? Exit to the city. Isa pa lang naliligaw na tayo sa stasyon pa lang tayo ng tren. Ligawin na. Sorry guys. Guys, hindi na-recognize ng Yandex yung address ng hotel ko. Tapos tinawagan ko yung hotel. Sabi ko i-send sa WhatsApp yung address kasi hindi nagre-recognize yung nasa Agoda. Hanggang ngayon hindi pa nagre-reply. So ang ginawa ko, Google Map ko kung ano yung malapit doon sa hotel na yun. Hotel Ulukbek. Mukhang mapapalaban tayo ngayon dito sa location dito sa Bukhara. Sana naman maging okay.
So nag-book ako, arriving in 5 minutes. Guys, ako ulit. To, struggle is real dito ngayon sa Bukhara, no? Kasi, di ba pagdating ko nga sa train station, hindi nagpipin yung address ng hotel na to, itong Hotel Ulugbek, no? Hindi siya nagpipin, so hindi siya lumalabas sa Yandex Go. So, ang tagal ko doon, try, search sa Google, anong pinakamalapit, contact the property. Nung una, walang sumasagot. Nung sumunod, may sumagot na. Then, sabi niya, sige, WhatsApp mo yung i-WhatsApp mo ako para isisend nila yung yung address. Nung pagkita ko, magkaiba talaga yung address na nandun sa Agoda at doon sa doon sa sinad ni Brad ni Brad doon yung representative ng hotel, no. Anyway, okay lang naman sa akin yan. Sanay naman din tayo sa mga inconvenience. So ginawa ko, habang hindi pa siya nagre-reply, sinunod ko muna yung street lang na malapit doon sa Hotel Ulugbek. Lumalabas yung Hotel Ulugbek, pero yung address, yun ang hindi nga nagpipin. So bumaba ako somewhere, tapos nung nag-message na si Brad sa WhatsApp, nag-book ulit ako ng Yandex Go, isa pa. Tapos yun, after parang 3 minutes lang ata yung biyahe, no? So sa kabila lang. Actually, maganda yung location ng hotel kasi katabi niya KFC, no? So gutom na ako. So ginawa ko, mag-check-in muna ako, no? Check-in. Walang ilaw, walang kuryente. So struggle is real talaga, no. So pinagbigyan ko, sabi ko, sige, baba ko lang gamit ko, tapos kain muna ako. So yun, 8% na lang yung battery ng phone ko. Ginawa ko, chinarge ko muna siya sa laptop. So yan, good news, may ilaw na, meron na, may aircon na. Thank you Lord, meron na. Medyo magulo na yung kwarto kasi nag-charge na ako. Pero maganda yung hotel. Simple lang. Hello guys. Kakagaling lang natin sa simbahan, St. Andrew's Church. Actually tinawagan ko yon. So tinawagan ko yung number. Nagbabaka sakali ako baka bukas. May sumagot. Sabi niya, nasaan ka ba? Sabi ko, nandito po sa hotel. Pero kung wala na pong may isa, baka pwede pong magdasal. Sabi niya, sige, pagbubuksan kita, tawagan mo ito. Yun pala yung parish priest doon, si Father Stanislav. Yeah. Tapos tinanong niya, taga saan tayo, no? So sabi ko, Pilipinas, pero nag-work sa UAE. Sabi niya, may dalawa akong parishioner dito, Pilipino din, teacher. Sabi ko, talaga po. Sabi ko, paki-send po ang regard sa kanila. Diba? Taga Santa Rosa, Laguna daw sila. So kung si Kabayat, shout out sa inyo. Nakakatuwa. Nagbukas pa ako ni Father. Kasi pupunta ako doon sa tourist spot na dito sa gabi. Kasi may mga pailaw, tsaka masarap to ang ambience doon. Tignan natin. So taxi muna tayo. Guys, nandito na tayo sa Old City of Bukhara. Yung driver ng Yandex Go ko, naaya ako sa sabi niya, gusto mo mag-beach, 32 kilometers total, lang 450,000 Uzbekistan somno, sabi niya. Kanya, pasyal kita. Hindi naman pwedeng ganun. Nag-i-start na silang magbukas ng mga ilaw. Actually, mas maganda ang mga tourist spot pag gabi, tapos pa ilaw. Ito, sama na lang kaya ako dito sa tour guide, sa tour na to. Hindi ba ako makisama? Ano to? Ay, kinig nila. Hindi, joke lang. Guys, nakikita nyo ba yung tower na yan? So
Sabi nila, tinatawag daw yan na Tower of Death. Kasi nung unang panahon daw, yung mga kriminal, dyan pinapatay paano. Doon sa pinakatuktok ng tower. Yan, dyan. Iuhulog daw yung criminal dyan papunta sa pabagsak. Gawin kaya natin yan sa Pilipinas, no? Para sa mga korap. Paghulog, lagyan mo ng bubog sa sa kalsada. Char. Ganda guys. Ganda oh. Ito siya. Tapos ito yung Poi Kalyan Complex. Ganda sa gabi. Kabilaan sila. Birong ganda oh. Di ba? Ganda sa gabi. Bakit lumalaban yung ano? DJI ko. Hindi tayo nagkakaintindihan DJI. So siya na guys ha, medyo bago-bago ako gawamit itong DJI. Pero ang ganda oh. Ganda talaga yung mga ano, yung mga ganitong historical places pag gabi. Kasi ito ulit yung ano, yung favorite nating Death of Tower. Mga corrupt dyan, may kasalanan sa flood control at lahat ng uri ng corruption, inaantay namin kayo dito. Akyat kayo at magsitalunan kayo. Nung sinakop ni Genghis Khan guys, itong Bukhara, no? Hindi niya to pinagiba. Pina-restore pa rin niya daw kasi nagandaan nga daw siya sa tower. Pero before that, ang purpose talaga niyan is para sa mga death penalty para sa mga kriminal. Yeah? Kasi ito yung isa pa. Ganda oh. Ganda ng registro sa DJI oh. Kahit hindi nakikinig yung DJI sa akin. So na guys, I hope na maganda pa rin yung kuha ko. Binabagalan ko lang siya. Ganda pa ng registro ng langit. Pero babalik tayo dito bukas. Paghahandaan natin. Talagang malaking part ng kalakalan itong Bukhara. Kasi nga kahit yung mga merchant na mga nanggaling sa iba't ibang part ng mundo, sa China, India, Persia, Mediterranean. Hindi lang yung produkto ng silk at ang kinakalakalan nila lahat ng mga produkto na galing sa mga bansang kaya napakamalaking factor ng economy. Lumipas man ang panahon, pa rin na-preserve pa rin itong sa Bukhara old city. Kaya makikita mo para siyang museum. Museum parang pumasok ka sa isang malaking museum. Doon nagugutom na din ako. Pwede rin mag-serve ng alak. May mga establishment pala dito guys na nagsiserve ng alak. May establishment din hindi. So kahit na ang Uzbekistan is majority are Islam guys, may mabibilang ka pa rin ng alak dito.
Pero, syempre, bawal uminom sa labas. Yung tulad sa Pilipinas na doon sa mga, ano, sa labas ng bahay. So, may mga designated restaurants lang. Restaurants or places na pwedeng uminom. Siyempre, kahit na ganun, na ka-equal yung bansang ko, we have to respect pa rin. Yep. Daming turista guys. Mapa-local or mapa-international. Dami. Iba yung charm ng Bukhara. Tsaka hindi siya mainit. Sabi nung kaibigan ko, mas mainit daw dito kasi nga mas konti ang puno. Then puro desierto. Ano ibig sabihin ng Asia Book? Hotel. Hotel na naman. Sipin nyo guys, kung dito pala kayo mag-check-in, talagang matatransport ka into transport to medieval time or Mongol time. Kaya tayo pa pwede kumain. Dito na lang kaya sa lobby house. Sige, try natin dyan sa lobby house. Yan. Medyo madilim na, no? Right now, it's 9:20 in the evening. Pap! Ba't ang laki ng mukha ko na naman? Kita natin, guys. It's a nice experience, guys. Kaya, pag pupunta kayo ng, ng Uzbekistan, talagang isama natin tong Bukhara. Yep. Yan. Ay, maganda dito. Ay, kaya lang parang punuan. Ay, tapos may nagbabayo din. Rock mat. Kaya ako kumain. Cheers na. Cheers to Bukhara. Kaya kainin ko. Ayan, lakad-lakad muna. So sobrang daming pasikot-sikot nitong Old Bukhara. Hindi ko na alam kung saan ako lalabas. Kasi parang mga residential din yung lalabas ako. Tingnan kung sundan yung mga tao. Parang hindi naman sila aalis. Paikot-ikot lang din. Kasi ang dilim pa dun sa labas. Kain natin ito. Kasi naghihi tayo sa ligaw. Okay, guys. Bulitaan ko kayo. Hi guys, sa wakas nakabalik na tayo dito sa hotel, no? After ng ng ilang oras ng lakaran. So it was such a long day, no? Nag-travel tayo from Tashkent ng ganong kaaga. Tapos 6 hours travel. Then nagka-aberya doon sa address ng hotel. Nagka-aberya doon sa electricity ng hotel. But kahit ganoon, it was a wonderful day pa rin naman, no? Nakapagbisita tayo sa Catholic Church dito ng St. Andrew's Catholic Church. Na-meet natin yung parish priest na si Father Stanislav. Nakapunta tayo sa Old Bukhara and na-experience natin yung evening rush, evening vibe ng place, no? Kakain din tayo doon sa alfresco dining nila. Ang hirap, lagi kong nakakalimutan yung restaurant.
Anyway, i-flash ko na lang yan. Yung na-experience natin yung magnificent charm ng Old Bukhara, no? Pero babalik pa rin tayo tomorrow na may araw, at least maliwanag. Madaling i-navigate yung mga iba pang magagandang puntahan. Although nandun lang din naman yan, kaya lang gabi kasi so, daing tao. So try natin ng umaga or tanghali. Yun. Ano bang take natin for today? Una naisip ko, dapat pala talaga is meron tayong power bank, especially kung traveler kayo, no, or nagbabakasyon kayo. Kasi hindi natin masabi kung in case na magkaroon kayong low bat, lalo pa ang dami yung gadgets. Tapos tulad ngayon sa akin, nag-brown out, no. So tapos nag 8% na lang yung phone ko. So at least kung may power bank kayo, malaking bagay yun. Pangalawa, whenever may mga aberya or inconvenience, try to stay composed, di ba? Wag kagad iinit yung ulo. Intindihin yung bawat side, kumbaga, and then try to find another solution. Ano pa, pangatlo, pag naliligaw kayo, okay lang yan kasi it's part of the journey, no? Kumbaga, every time sa mga pasyal-pasyal or sa travel, normal na maligaw ka. Yun nga, stay composed pa rin, enjoy the journey, try to find solution. Pasan-saan ba mapupunta mo rin yung gusto mong puntahan. And that's gonna be like part of the story na maikukwento mo. Yeah. Then, yeah. Sa ngayon, yan na lang muna. Then, tomorrow we will explore more about Bukhara. See you tomorrow. Tulugan na tayo, guys. Salamat sa pagsama. And masalama. Good night. Bye.